pinapakuha na ni Elsie yung resulta ng prenatal paternity test. O ito, ikaw nang magbigay kay Elsie niyan, Bokyo. Nandyan ang resulta ng paternity test. Nandyan ang resulta ng paternity test. Ito na yun. Ito na yun, no? Dok. Itong prenatal paternity test, ito ang magkukumpirma kung talagang si Lolong ang ama ng dinadala mo. Gagamitin natin ang DNA data ni Lolong from the previous test na ginawa sa inyo. But let me remind you, I have to pull a lot of strings to do this. Sige, Dok. Sige ho, Dok. Dok, Ingat thank you po kayo. talaga. Salamat Thank you. Walang anuman. Sa tingin mo ba, meron pa talagang posibilidad na si Lolong ang ama ng bata at hindi si Ivan? Oo, Bokyo. Yung nangyari sa amin ni Lolo. Si Lolong yung tatay. Si Lolong, no? Eh, Pati naman. Ay! Si Lolong! Buti naman hindi si Ivan. Buti naman. At, teka, paano nangyari to? Paano nangyari yun? Nangyayari talaga to minsan. Alam mo, kahit kami mga doktor nagkakamali din. Yung doktor ni Elsie, yung unang tumingin sa kanya, Oh. alam mo, kaibigan ko rin yon. At akala din niya, 2 buwang buntis si Elsie. Alam mo, minsan kasi nagkakaroon talaga ng discrepancy sa pagtatansya ng edad ng pagbubuntis. Lalo na kapag irregular yung cycle ng pasyente. At si Elsie, alam mo ba, irregular siya. Kaya inakala nung mga hilot na 2 buwan siyang buntis. Pero ang totoo, 1 buwan pa lang. At itong paternity test po, hindi to nagkakamali. Si Lolong ang ama ng dinadala ni Elsie.